ko sa ima, Daddy Frankie, nga ngadto ka diri, katabang ka sa kuha. Ako wala mag-ipoy yung yun. O mag-imo tabang sa kuha, mga igsoon. Nga uyuan, yaan. Wala. Ako lagi nining kamot sa among kaon. Salamat sa isa to. Sponsor ba? Salamat po sa mga tao ni mga body ni Daddy Frankie. Isa sa reason kung bakit mas sa ngayon, sa panahon ngayon, dahil na rin sa kahirapan, dahil rin sa kakapusan ng serbisyo ng ating gobyerno, mas nagkakaroon ng impact yung mga ginagawa ng charity vloggers like Tekram, Daddy Frankie, Pony Alde, and the others na mga kilala na talagang ang puso ay pagtulong. Talagang mas inuuna yung kapakanan ng kanilang mga beneficiary rather than themselves. No? Hindi ko naman inaalis na talagang mayroon silang kinikita. But ang mahalaga rito po kung paano nila pinabalik sa mga tao. Tinutulungan nila or beneficiary nila. Plus, no, yung mga sponsor na tumutulong. Kung bakit ko po ito nasabi? Dahil meron pa akong naging isang content sa TechRam na kung saan hindi po sa dinidegrade natin or kung ano pa man ang iisipin ng DSWD, no, na ring sumusunod lang sila dahil yun lang yung budget nila, no. Meron po kasing content si Tekram na kung saan nabanggit doon na it takes 3 months, no, bago makapagbigay ng tulong pinansyal ang DSWD. So isipin niyo po, diba? Ayun ay yung mga naaabot lang nila, yung alam lang. Paano po yung katulad nila kuya ng nanay? Tapos ganun pa katagal. Well, depende siguro yan kung nasang lugar ka. Pwede pang mas matagal, pwede mas mapabilis, diba? Pero ang point po rito, kumbaga, kung ganung klase ng tulong ang marireceive nila, at may mga katulad ng vlogger na si Daddy Frankie, na yes, makikita sila, malalahad yung buhay nila, magagamit yung kahirapan. Totoo yun. Pero sa paggamit naman sa kanila, nabibigyan po sila ng kasiyahan at nagagawa nila yung mga bagay na hindi pa nila nagawa sa tanang buhay. Kung bakit ko po ito nasabi, dahil ito po yung naging sitwasyon ni Kuya Ombot at ng nanay. No? Na hindi man lang nakapasok sa Jollibee na inabot ng gano'n. Hindi nakakain sa fast food chain. No? Hindi natin alam kung nagbigyan ba siya ni Edison Butete ng spaghetti or ng Jollibee Jolly Hotdog or Yum Burger man lang. Di ba? Pero yung mapasyal siya sa city na hindi niya kailangang pwersahin yung katawan niya. Diba? Isa pong malaking katuparan na yun, no? Para sa mga katulad ni Kila Kuya. Kung bakit ko po ito nasabi, yun po yung magiging laman ng content ko na to. At bago po ako magpatuloy, welcome sa akin channel. Kung bago pa lang po kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa akin mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Okay? So, yun na nga po, no? Bali, napanood na po ng karamihan ng mga sumusubaybay kay Daddy Frankie yung nangyari, no, kay Kuya Ombot. Yung pagdala sa kanya sa Jollibee, no? Yung pagkain nila ng nanay niya sa Jollibee at yung pag-groceries, no, ni Daddy Frankie ng mga kailangan nila, mga common needs like tinapay, kape, asukal, toyo, suka, diba? And some panghaplas para kay nanay niya, no? So hindi pa rin talaga naalis kay Ombot, no? Yung para sa nanay niya. No, ni-remind po talaga yun ni Kuya Ombot na bilhan nga si nanay niya ng Epicacent.
No, meron po yan doon sa part ng video ni Daddy Frankie na kung saan balikan nyo po yung content niya ngayon at doon nyo po makikita, no, yung sinasabi ko. Ang sa aking isi-share po dito is yung pasasalamat ni Kuya Umbot at of course, yung mga walang humpay na nagbibigay tulong, no, sa kanila. No, bukod po syempre sa ating mga viewers. No, tayo po mga viewers, malaking bagay po tayo. Is equally important doon sa mga sponsor. Ang advantage lang ng sponsor, they can give their money, no, directly, instantly. Unlike po tayo mga viewers through watching videos of Daddy Frankie, no, continuously watching, no, month before makuha. Pero may malaking bagay pa rin po 'yon, no? So, ito po, allow me to play portion of the video kung saan nagpapasalamat, no, si Kuya Umbot doon sa mga taong tumutulong sa kanya, mga sponsor, and yung mga kay Daddy Frankie, syempre, sa mga kasamahan ni Daddy. Salamat ko sa imo, Daddy Frankie, nga ngadto ka diri. Katabang ka sa kuha. Ako wala mang ito'y yung yun. O mag-imo tabang sa kuha, mga igsoon. Nga uyuan, yaan. Wala. Ako lagi nining kamot sa among pagkaon. Salamat sa isa to. Sponsor ba? Salamat po sa mga tao ni mga body ni Daddy Frankie. So, dun, no, hindi ko pa masyadong maintindihan sinabi niya, but based on what I understand, no, papasalamat siya dahil sa mga tulong na binigay ng sponsor ni Daddy Frankie, ng team ni Daddy Frankie, dahil kung aasahan niya lang yung trabaho niya, no, matagal bago siya magkapera, matagal bago siya kuha ng pambili ng pangangailangan niya, no? So, yung tulong na binibigay ni Daddy Frankie and ang mga sponsor is malaking bagay, no, na yun na ipaabot sa kanya, no? And kasi siya lang naman ang tumataguyod sa kanilang maging. Parang ganun yung gusto niyo sabihin, no? And actually, kung mapapanood niyo yung kay Butete, no, kay Edison Butete, kasi pareho sila ng lingwahe, ng dialect. Kaya mas nagiging makwento si Kuya Umbot. Dito kay Daddy Frankie kasi nga, siyempre, ang viewers niya is mas malawak, di ba? So, magatipid yung pagsasalita niya because limited din yung Tagalog niya. No? So, kailangan pang i-translate. No? So, at least this time, nakapagkwento siya based sa kanyang nararamdaman. At yun nga, ang pasasalamat niya sa mga taong tumutulong sa kanya, no? Dahil yes, nakakapagtrabaho siya pero hindi naman siya ganun kalakas, 'di ba? So nakakatuwa lang dahil mayroon siyang kalabaw na umaalalay sa kanya, bilang transportation niya or paa niya. No, ako iniisip ko paano kung sakaling pagpanganak ng kalabaw, magbago na yung attitude kasi may anak na yan, 'di ba? So mother instinct yung magkikick in sa kalabaw. So magagamit niya pa rin kaya yung kalabaw. Well, if that ever happens, di ba, sa laki ng perang na-accumulate niya from the time na binigyan siya ni Daddy Frankie, alam ko hindi niya pa nagagamit yun, eh. No? So, I think it's around 15K, no? Mga somewhere doon, no? Yung naibigay na ni Daddy Frankie. Tapos dito sa content na to, no, may mga binigay pa uli yung mga sponsor. Like, no, eto po. Sana makabalik pa si Daddy Frankie dito. At bukod dyan mga kababayan, mayroon din tayong mga kababayan na pasensya na po kayo, medyo napagod talaga kami. Pero ayaw din namin gabihin dito kasi makulit ang panahon. Bigla-bigla po. No, talagang sakripisyo itong ginawa nila dati. Sakripisyo. Tumantakin yung nakailang balik na si Daddy Frankie sa lugar na yan. Yung team niya. Mo, 3 hours ka maglalakad. Papunta pa lang, pera pa yung pabalik. Di ba? So, ganun kalayo yun. Ang ano lang dito, no, sana kahit man lang daanan,
Diba? Na maayos-ayos na pwedeng dumaan yung mga four wheels na sasakyan. O sige, sabihin na natin yung mga may tricycle. No? Kahit man lang ganun sana. Kahit man lang yung electric. Diba? Sa electric naman, kailan kamay lang, kaya lang, isang kamay din lang gamit ni Kuya Ombot. Ombot no? Parang pinaka-transportation niya. Kung sakaling pupunta lang siya ng city, no? Pwede naman sigurong i-modify yung yung scooter para sa kanya, di ba? Na dipindot na lang yung preno. No? Kasi grabe yung layo niya. Iba talaga yung sakripisyong ginawa dito nila Daddy Frankie sa pagpunta sa mga beneficiary niyang to. May isa pa silang pununtahan at tutang tarik-tarik. No? Kaya talagang mararamdaman mo yung sakripisyo. No? This is not just only for the revenues Di ba? Pwede namang hindi pumunta si Daddy Frankie dyan, maghanap ng iba pang tutulungan, pero mas pinili niya yan. So, nandoon talaga yung puso niya sa pagtulong. Di ba? Kasi bakit niya pahihirapan yung sarili niya na maglakad ka ng 3 hours, papunta pa lang? Di ba? Kung talaga ang habol mo lang dyan is kumita, mag-viral. Di ba? Oh. So, nandoon talaga yung puso sa nila, ng team, na tulungan itong mga tao. Ulan. So, ito yung mensahe. Kanino yan? Okay. So mga kababayan, mula nung in-upload natin or na-upload natin ang kwento ng kanilang buhay, ay may mga kababayan tayo nagpaabot ng tulong para sa kanila. Although nung mga naunang araw, nagbigay na ng pambili ng bigas po si Ma'am Malu de Los Santos at saka si Ma'am Junilita Kilding, and then kasama doon ang team Saltik ni Ma'am Inday Ukray. So yun. So, ayan pong mga narinig ninyong sponsor na yan, malimit na rin po natin marinig talaga. Sila yung walang sawang tumutulong kay Daddy Frankie. Si Ma'am Malu de Los Santos, supporters po ng Kalingap yan. Pero ngayon, may sinusuportahan pa rin nata siya sa Kalingap. Antay nga lang. As far as I know, no? Well, si Ma'am Ginilita Kelding ever since. Diba? Kay Oliver, sa lahat ng mga tinulungan ni Daddy Frankie, nanduro niyan si Ma'am Ginilita Kelding. Napaka-active po niyan. And of course, Inday Okray na alam naman natin, di ba, na talagang tumutulong kay Daddy Frankie at ang kanyang team na vloggers. No? So, sila po talaga yung walang humpay na tumutulong at nakaalalay talaga kay Daddy Frankie in every mission ni Daddy Frankie. And marami pa po yan, ng mga binanggit si Daddy Frankie dyan sa content niya na to, pinasalamatan niya. May mga taga Tennessee, USA, at iba't ibang lugar pa na patuloy na nagbibigay ng tulong at suporta. Actually, sa video ito, naka-receive pa ng 13,000 si Ombok. So kaya most likely baka nasa mga 30 mil or more than pa yung cash ni Ombok sa ngayon. Which is napakalaking pera nun para sa kanilang dalawang mag-ina. So, ang mangyayari lang dyan, ang inano ko sana, binilhan nila ng ganyang kadaming pagkain. Sana binilhan nila ng Durabox or box. Yung plastic box na doon ilalagay yung pagkain. Kasi, paano kapag nagtatrabaho si Kuya Ombok? Di ba? Ang nanay niya lang nandiyan. Ay, makita niyo may mga alaga silang aso, pusa, itik, ay yung mga noodles na yan baka masira agad. Yan sana maisipan nilang bumili ng paglalagyan ng plastic na may takip, para safe talaga kasi sa dami ng pagkain na yan at dalawa lang sila, matagal maubos yan. So ngayon kung yan ay nakatiwangwang lang dyan sa bahay, possibility na yan ay masira kagad or sumingaw ay malaki. At si Kuya Ombok lang naman kumikilos. Sana yun yung sana hindi nila nakalimutan yan. Ako yun lang yung napansin ko kasi puro pagkain. But despite of that, napakalaking bagay po yan na tulong kanila Kuya Ombok. Yung pinamili nila yan, it will last maybe more than 2 months, 3 months, At dalawa lang sila din, may ganun pa siyang kalaking pera. Sana lang maingatan yung pera. And sana may makapansin sa gobyerno dyan sa lugar na yun na kahit man lang patagan ng daan.
kahit bato lang, no? Hindi naman kasi hindi naman yan laging access eh, no? Yung maging maayos lang, no? Mabigyan sila ng maayos na daan. Okay, hindi naman sa hinahangad natin ng maganda talaga. Alam naman natin isolated yun. Pero sana mabigyan ng kahit man lang yung mga gustong tumulong na pumunta sa lugar na yan. No, beside from Daddy Frankie, kasi sila Daddy Frankie good for 1 month lang dyan. After that, di ba? So, sino yung magkakaroon talaga ng effort to walk 3 hours para lang pumunta at magdala ng pagkain? Di ba? Ang gumagawa lang yan si Edison Butete and Daddy Frank. Now, if at least mabigyan ng maayos-ayos na daan, di ba? Yung mga gustong pumunta, no? Na kasya kahit yung tricycle, or mas maganda kung 4 wheels. Di ba? So, para naman hindi sila maging isolated kasi nangyayari isolated sila. Di ba? Kung walang Daddy Frankie na pumunta dyan, malalaman ba natin yung kanilang sitwasyon ito? And others na mga pinuntahan nila. No? So, malaking bagay po yung mga katulad na vloggers nila Daddy Frankie sa mga kababayan natin may mga ganitong sitwasyon. Inuulit ko po, hindi ko po sinisiraan ang DSW. No? Ang sa akin lang dito, sana magkaroon sila ng systematic na pagtutulungan sa mga kababayan. Kasi aminin natin hindi. No? Kapos at kulang talaga, no? Ang tulong na binibigay ng ating gobyerno sa mga kababayan. Kasi na-control flood project. Mali-maleta. Mga maleta boys. Di ba? So, yun yung reality. Di ba? And we need to face it. Dahil kung hindi, huwag tayong, mas marami pa pong mga kababayan natin yung magiging ganito buhay. No? Yes, yung paggamit sa kanila, maaaring hindi maganda, pero sa ganung paraan po no? Na ipapakita, no? Sa buong mundo yung sitwasyon ng iba nating kababayan. At the same time, natulungan naman sila. No? So, sana po, no, dumami pa yung mga tumulong, sumuporta kay Daddy Frankie, and also, doon sa mga charity vloggers na ang puso ay nasa pagtulong talaga, like Tekram and Pony. And yung iba pa po ninyo kilala. Okay, so yun lang po yung gusto kong share sa content ko na to, at hanggang dito na lamang, maraming salamat.